Hello everyone, I am Diana and welcome to my channel. I create contents about my small business and also my journey at being a student to now being self-employed person. In this video, I will be sharing with you the 3 things that I love being a small business owner while also sharing with you a day in my life. Okay, so ako yung nagsasalita but ang nagka-flash screen niya ay yung day in my life ko. So today is Saturday and mag-12 noon na. Medyo kakarating ko lang dito sa store. So that's my number one. I get to choose my schedule. So hindi to biglaan lang na tinamad ako na late ako papasok. Hindi. Saturday is inassign ko talaga for me to have a slow day. Kumbaga parang ito yung day off ko. But I'm here. So I'm still consistent. I mean, hindi yun. Parang ang meaning ng slow day for me is I get to choose how's my morning, kung gigising ba ako agad, kung ano ba, mag-exercise ba ako or what. But what I did today is, I stayed up a little late, like hanggang 8 a.m. na saygaan pa rin ako. But normally kasi gumigising na ako ng mga 6 or 7. So, and then nakipag-chika-chika lang ako, tumingin lang ako sa labas namin. Nakatulala lang ako ganyan, and then TikTok. Kasi ngayon lang ako, today lang ako nakapag-TikTok freely because normally nga gumigising agad ako and then go to work. And punta ako ng salon kasi underarm wax ako. And then nag-prepare ako for this shoot. Ayun yung mga nangyari on my morning today. And then Sunday ko is about church. And then work. Tapos Monday hanggang Friday ulit work. Full work day yon. Ako naman yung boss, so I get to choose what my days are like. I get to travel and pwede ko pang piliin yung araw. So kung Monday ako pupunta, pwede. Ililipat ko lang yung Monday ko to other day, ganyan. OMG. So since 12, ano na nga, noon, ang init, namatay yung cellphone ko pala. Salita akong salita. So anyways, again, ang number one that I love being a self-employed, like small business owner is I get to choose my schedule. And then second ko is I get to be creative freely. So in this sa tabi ko, I have this beautiful flowers na I created yesterday. I get to choose what products I would sell. I even have the choice kung ano yung business na gagawin ko, di ba? So, ito yung pinili ko, yung flower shop, like gift shop. I get to choose kung anong isisell ko sa gift shop ko, anong materials ang gagamitin ko sa bouquet ko, anong wrappers, anong arrangement, round or pa-front ba, etc. I get to sell this. Kung ano-ano. Unlike if, di ba, corporate job ako, ito lang yung job na pwede kong gawin, ito yung oras na pasok na dapat ko, ito yung workload na gagawin ko, ito yung susundin ko, ito yung words, ito yung rules, ganyan-ganyan. I have boss na kailangan ko sundin yung mga utos. Kahit na pwedeng hindi ko gusto yung pinapagawa niya, etc. Hindi ko gusto na 2 hours, 4 hours na kung bumiyahe everyday, balikan. Alam mo yun? So, I get to be creative in things that I wanted. I get to choose kung ano yung mga programs or like pop-up, etc. events na gusto kong salihan. Because I'm the owner of my business, I get to decide kung ano yung mga gagawin kong contents about my business na i-upload ko sa kung anumang platform na gusto ko. Alam mo yun, I have the freedom. Yun. I get to choose kung ano yung mga bagay-bagay na gusto ko. And then, minsan, madalas actually, feeling ko dun ako nag-grow. Kasi if ever mali yung magawa ko, now I know. Hindi naman siya masasayang kasi nga, at the end of the day, may natutunan ako out of that. For example, nag-decide ako na mag-partnership sa mga coffee shop. Sarili kong desisyon yon. Like, wala akong kailangan i-consult na kung sino-sino. Ako lang yon. And then, turns out, maganda pala yung naging outcome. If ever naman maging fail yon, okay lang din kasi may matututunan pa rin ako doon. Example ng fail decision na ginawa ko is yung bumili ako ng maramihan ng fuzzy wire flower for undas, which is hindi pala siya ganun ka-demand kapag ganung undas kasi nga ang mga tao nilalagay 'di ba sa puntod yung mga flowers. Is ninanakaw lang. So mas prefer nila yung fresh flower over those handmade. So hindi nag-excel yung handmade. So ano nangyari dun sa mga binili ko? Wala. Nandiyan, tinabi ko na lang. So yun yung another fail. Pero may natutunan ako. Nalaman ko na sa ganung event pala, hindi pala yun yung papatok. Dapat pala fresh flower ang itinda ko. So yun, parang hindi ko yun malalaman if hindi ako nag-try. 'Di ba? I know na hindi lahat ng tao is privileged enough to have that. Like yung iba, wala talaga. Alam ko naman na privileged ako. Like, kasi wala akong obligasyon na kailangan kong
magsustento talaga ng ganitong amount, sagutin ko yung ganyan, sa bahay, or kung sino man, family. Buti wala akong ganun. But alam ko yung iba, meron, kaya wala din talaga silang choice. Kaya ngayon, ni-enjoy ko yung life ko. Kasi, I have this parang, anong gagawin ko lang, sasayakin ko lang din, bihira lang sa buhay, hindi ko pa i-take advantage, diba? So, but I know, may downside din naman tong, life na ganito, kasi nga, ako yung in charge Kung mag-fail ang business, ako may kasalanan. Kung mag-excel ang business, ako may kasalanan. Ayun, may mga times na gusto kong ipat ko, ipat yung sarili ko kasi I know na, because I'm proud of myself. Like, I get to build everything that I have right now from scratch. Like, from scratch. If makikita ng past self ko, yung, like, little me, yung mga meron ako ngayon, she will be amazed. So, sad lang na, hindi siya ganun na-appreciate ng ibang tao, like, yung family pa. Kasi, I'll be honest with you, nakaraang month siguro yun, hindi kami naging okay ng mama ko tsaka ng kuya ko kasi nga parang gusto nila mag-work na ako. Since hindi nila nakikita yung parang security daw dito sa ginagawa ko ngayon. But I do get that. But I truly believe na ako yung may control ng life ko at hindi ko naman siya binabaliwala lang. Hindi naman ako papakatamad lang. Wala akong ginagawa. Hindi naman. So, alam mo yun, hindi naman ako nagbubulakbul lang. I am doing things. Actually, baka nga mas matagal pa ako nag-work kasi doon sa mga ibang tao kasi papasok ako 9 a.m. to 8 p.m. every day, except nga lang ng Saturday. So, yun ba yung tamad? Hindi, diba? So, yun na, parang nakakasad lang na parang pinipilit nila na ito yung alam nilang tama, so dapat ganoon na din yung gagawin ko. Like, hindi ba pwedeng may other options in life, may other career path in life, 'di ba? But kasi napakaiksi lang ng buhay. Bakit ipupursu ko yung bagay na gusto nyong ipursu? Hindi ba pwedeng kayo magpursu niyan? At ang ipupursu ko ay yung gusto ko. Kasi 'di ba? Kanya-kanya tayo, binigyan tayo lahat ng Diyos ng life ng years. Hindi ko nga alam kung hanggang anong taon lang ba ako mabubuhay sa mundong to at bakit i-waste ko pa yun sa bagay na hindi ko naman gustong gawin. Alam ko na yan kasi previous course ko is accountancy. And then nag-shift ako. Like, 1 taon akong nag-stay doon kasi nga gusto kong patunayan sa sarili ko noon na hindi, ito yung pinili ko dapat panindigan ko to. Pero na-realize ko na if itutuloy ko yun, baka yung sarili ko naman yung mawala. Like, sobrang stress ako sa buhay ko noon. Parang papasok na lang ako kasi kailangan, humihinga na lang ako kasi kailangan. So, ayoko na mangyari yon na ipilit yung mga, una pa lang naman, hindi ko naman din gusto yung accountancy. Parang pinurso ko lang yun kasi parang yun yung gusto nila, papa, ganyan. So, doon ko na napagtanto sa buhay ko na walang patutunguhan minsan. Parang sarili ko lang yung mawawala, parang madedepress, malulungkot lang talaga akong sobra if ang uunahin ko yung mga gusto ng iba na, tas ako sobrang hate ko. Ayoko na, napakaiksi ng buhay. Bakit pa gagamitin sa mga ganung bagay? And now, 'di ba? Alam ko naman nakikita nyo at ng ibang mga tao in my life na okay talaga dun sa okay ako sa path na gusto ko kasi nga nakikita nyo naman ako, masayahin ako, ganyan. And then, yun pa, I get to help other people kasi gusto ko yung ginagawa ko parang pag may mga natututunan ako like sa tax, ganyan, sinishare ko siya sa mga iba kasi nga alam ko yung struggles and yun nga, diba, hindi naiinis pa ako kasi hindi naman natuturo sa atin yan sa school yung mga small bits sa business, hindi tinuturo sa atin kasi nakakainis na tinrain tayo mula bata maging employee. Mga rich lang talaga yung mga tinuturuan yung anak nila kung paano mag-handle ng business. Sa atin mga normal people, sa society, walang ganun. Ang tinuturo sa atin maging worker. Tapos hindi nga tayo tinuruan ng financial literacy, 'di ba? Ay yung mga ganyang lesson sa sarili ko lang yan inaral ko, sa sariling effort ko lang yan na matutunan. So sa school walang ganyan. Ngay pag-file ng tax, samantalang bawat tao, bawat humihingang nilalang, kailangang magbayad ng tax, mga kinakain natin, mga binibili natin, may tax, at mga pag sumasahod tayo, kumikita tayo, kailangan natin yung i-file. So, bakit hindi siya pinag-aaralan sa school? So, yun yung mga but with the life that I chose, na business, natutunan ko yan. So, yun yung mga proud things moment na natutunan kong gawin on my own, na hindi ko matututunan if
kung iba yung ginawa ko, yung gusto ng iba yung ginawa ko. So, medyo magulo yung takbo ng topic natin. Inaano ko lang yung nasa laman ng utak ko. But ayun, I want to pat myself kasi um, I'm, I'm, I'm living my life to the fullest. Yan, parang if, nare, future, that's parang tatanong ng mga magiging anak ko, like, how's your life, mama? Mga ganyan. Tapos parang sabi ko, I live my life. Alam mo, parang pag nasa, nasa kahiga ka na lang, tapos parang iisipin mo yung buhay mo. At least ako, masaya ako na, yung life ko is, I ginawa ko siya to the fullest. Like, wala akong what if, wala akong mga regrets, wala akong mga ganyan, kasi pinurso ko yung buhay ko. Anyways, thank you for staying. Second take ko na tong last part na. And namatay ulit ang cellphone ko. So, I will end my vlog here. I enjoy talking. Yung naiyak-iyak pa ako, pero hindi na nakita kasi na matay yung cellphone ko nun. Pero buti na lang namatay. Anyways, I'll see you on my next video. Thank you so much for watching, tuning into my story, and I hope na you will be successful in whatever career path that you will choose. Goodbye!